Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hate, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. All divine mercy, grant that I'm not so much faith. To be consoled as consoled, to be understood as understood, to be loved as loved. It is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. It is in dying that we are born to eternal life. Amen. And in the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. So, okay ra mo din ha? Okay na, sir. Yes, sir. Okay. Again, this morning, to have the OHS, no, Occupational Health and Safety, uh, makaingon ta nga pinaka-importante nga part sa usa ka tawo nga naa siya idea or knowledge about safety. Safety not for the sake of our own good or goods, no, but for the sake nga makahatag kag idea sa uban, makatabang po ka sa uban para mahimo kang modelo, at the same time mahimo nimo nga prevention para malikay ka sa kanang gitawag nila og disgrasya, no. I would like to uh, acknowledge, no, the presence of our guest speaker this morning. He is a friend of mine, my co-OJT officer pohon, no. He's from Mabini Street, Palumpon, Leyte. Gikan po ni siya sa Cebu, no. Was born at Argao, Cebu, last June 1988. Then he graduated his master's degree in automotive technology in Cebu Technological University sa main campus last December 2021. Then he also have his certificate of teacher's education sa MRV NPC, no, Tabango campus. Then karon he served as an automotive instructor sa atong school, and siya ang ato nga former OJT officer, no. Siya ang akong gipulihan. Then next year kauban na pod mi kay dugangan na pod ang atong OJT officer tungod kay prebuyag bisan karon gali unta, no, daghan naman mo kaayo need unta siya og additional nga OJT officer, pero naghuwat lang mi sa unsay action sa kuan sa institute sa eskwelahan, no. So ang ato nga speaker, he encountered and he also experienced a lot, no, especially some trainings, some workshop, no, in relation to engineering technology, no, and different short time courses and long time nga mga trainings, no, nga nakahatag niya og dako-dako pod nga experience to gain an additional knowledge para pod ma-share sa atua, especially in terms of occupational health and safety, no. So dili mabasta-basta ang occupational health and safety tungod kay ang atong concern ni ana, especially if we talk about health and safety, is ang atong kinabuhi, no. Bisan pa man og maingon ta nga simple lang na siya nga panghitabo nga maka-create or maka-cause og disgrasya, pero makahimo na nagdako nga kausaban sa imong kinabuhi, especially kung masipyat ka, then maka-create kag additional pod nga disgrasya pinaagi sa uban tao, og ikaw pod magkahatag og kadaot sa ubang tao. So before we go further, I would like to acknowledge and say good morning to Mr. Miljan, our guest speaker this morning. Sir Miljan, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Mo akong tingog, sir. Okay raman, sir. Ni ko kuha na akong gigamit duha ka browser ba? Okay raman. Basta di lang pakusgan, sir.
Okay, okay. Same na po sa ako, ah. Sir Del, ayaw na kong check if ma-view sa duha nimo ka Google Meet ang PowerPoint. Okay ra, sir. Ma-view na. Ma-view ang duha? Oo, ma-view. Okay, okay. Sir, thank you for access. Good morning, everyone. Okay, once again, good morning everyone. So, my task is to discuss to you about the occupational safety and health in the Philippines. Since you are already at the edge of your college days, na namo sa pinakatumoy sa inyong kinabuhi as students, then the next journey in your life will be your, kumbaga, mag-enhance na gid mo sa inyong skills, knowledge, and abilities para i-apply nyo in reality sa industry ka na inyong nakatunan din sa eskwelahan. So, I know you already have an idea with regards to occupational safety and health because this subject is already embedded in the curriculum sa katong school year 2019 and 2020 nga curriculum which is nabilong mo, embedded na ni sa inyo but there are some revisions, there are some amended na mga provisions nga kani sila nga mga provisions importante ni siya in the state nga kamo magtrabaho na ug unsa inyong panglaban sa usa ka kumpanya and what are the requirements needed kay 100% I am sure gyud nga among tanan dili gyud mo makatrabaho in your field of expertise. Namo gyud nay ang uban nga mag-teaching, namo gyud nay ang uban nga mag-safety officer, ang uban kay mag operator bisag dili nila related for as long as they can work and they can help their parents mao ra gyud na ang ilang aim. So that is why I am tasked to discuss to you what is the revised nga mga provisions, updated provisions unsa inyong mga panlaban, so on and so forth. Okay. So what is an occupational safety and health? Nanamgin mo yung mga idea regarding sa occupational safety and health during your first year katong mga naghandle sa inyo sa occupational safety and health in the Philippines. So occupational safety and health is a plan of working to prevent illness and injury where you work by recognizing and identifying hazards and risks. So this is the aim of the occupational safety and health. It is to identify tanan nga mga hazard nga naa sa workplace nga makakos og potential or danger sa mga worker sulod sa usa ka kumpanya. Mao gini because from the very first day nga mo duty mo as a worker in a company, ang inyong yung mindset ana, ang inyong yung safety sa inyong kagalingon. Magunahon na mo nga, uy, kung mo trabaho na ko ani nga kumpanya, safe budget ko. Dili ba madaot ko kani nga kumpanya. That is why ang mga company gi-require gyud na nila ang medical if physically fit ba ang usa ka worker or dili ba siya, because there are so many kumbaga klase-klase lang yun ang trabaho nga naa sa Pilipinas and it depends on how the worker magpakita kung willing ba siya mo trabaho ana, pwede ba siya ana nga kumpanya or dili ba. So magadepende na siya sa usa ka performance po sa bata. Okay? So in occupational safety and health, a company needs a so-called a safety management system. Kani siyang safety management system. Kani siya imoon because this safety management system is a combination of all different elements nga naa sa usa ka workplace nga mag-need og attention and to ensure nga maka-provide sila
sa usa ka safe working environment nga mosulod gawas or mo trabaho ana nga kumpanya. Because if a company don't have the so-called safety management system, ayaw na lang yun mo panrabaho ana. Nga naman, the first problem that will occur in that company kung wala na siya safety management system, ang una gyud ana niya, kung naay madisgrasya ana, manglimpyo na ang usa ka kumpanya. Wala mo insurance, so tanan nga panggasto ninyo sa ospital, tanan ninyo nga mga kung sa panatambal, so on and so forth, ikaw as a worker, ikaw ang mogasto ana. Dapat ang usa ka kumpanya, either dako na siya nga kumpanya, gamay na siya nga kumpanya, naa gyud na sila a safety management system. So kaning safety management system is composed of a safety committee, a safety practitioner, a safety consultant, a safety training organization. Tanan dito ilan ang gihanay, giplano nila in order nga maka-provide sila a safe working environment to their employee sa usa ka kumpanya. So kung dili na makuha sa usa ka kumpanya, undang anang trabaho because you are not kumbaga wala ka nagtrabaho para lang nga makasustento ka sa imong kaugalingon. You are working for your safety and your health, and also by providing the means sa imong daily needs, makatabang ka sa imong family, and makabawas ka sa gigasto sa imong pamilya. So that is why in every company there is always an occupational safety and health standards that will be imposed, implemented in each company nga naa sa Philippines. Okay. So kinsa man gyud ni nga agency ang mo lead ani. So a government agency is so-called the Department of Labor and Employment. From the very first day nga mo apply mo or naa mo'y courage to apply as kumbaga as a new employee in that company, una ninyong pangutana na, is this company is registered to the Department of Labor and Employment? Is this company is registered to the Secretary Security of Exchange? Registered ba ni sila? Kaya if kana siya nga mga company is not registered to that agency, usaray pasabot ana mga kulurong na nga company, and then if there is a problem, lisod mo ana pagbukod ana nga mga kumpanya. So daghay nahitabo ana diri sa Philippines because in the Philippines lahi man gud ang standard diri. So for how many years, for how many pila ka mga Senate nga mga hearings, pila ka mga legislative, House of Representative nga mga resolutions, daghan kayo yung mga daghan nga mga articles, daghang mga provisions, daghang mga presidential decree nga gi-revise para lang ma-pattern ang atong occupational safety and standards sa Philippines and other developed countries. So, the lead agency of the government in charge in the administration, enforcement of laws, policies, and programs on occupational safety and health is only the Department of Labor and Employment. Nga naman, kaya kung naabya mo yung mga problema, tuol dayon mo ani nga agency. You can report everything. Ang uban kay instead nga moagi ani nga agency, dili na lang sila moagi, mulaw sila sa tulpo. Kay patulpo nila ang usa ka kumpanya kay wala mi swelduhi, kay wala mi bla bla bla. Dapat first day pa lang sa inyong pagtrabaho, dapat tanan mo yung idea with regards to the background of the company. Dapat na mo ana. Kay samot karon sa pandemic, daghan kaayo mga kumpanya nga kumbaga na wala na nila gi-renew ang ilang license, wala na nila gi-renew ang ilang permit. So, ang ila na lang gibuhat is to continue the operation without a permit. So, if there is a problem, dili na ninyo magukod kay expire naman ang ilang permit, expire naman ilang license. So, importante nga dapat from time to time as a worker mag-monitor ka.
kay sa panahon nga magkinaon sa at least naamoy panglaban, dili mo maglisod nga mugukod ana nga kumpanya, dili mo maglisod with regards to your claims sa mga inyong sweldo, inyong mga incentives, inyong mga refund, so on and so forth. Kay mao ginig siya kasagaran nga akong mabalitaan sa mga news nga usa ka kumpanya mao na wala misweldohi for many months, usa ka kuana. So dapat registered gyud na siya sa tanan nga mga kinahanglan nga irehistro ana nga kumpanya. Okay. So, sa legal basis sa Presidential Decree 422 Labor Code of the Philippines, I think wala na mo kaabot ani nga subject sa industrial technology, but before there is a subject of labor code. So sa labor code, sa Presidential Decree number 422 entitled A Decree Instituting a Labor, thereby revising and consolidating labor and social laws to afford protection to labor, promote employment and human resource development, and ensure industrial peace based on a social justice. So in the Labor Code of the Philippines Presidential Decree number 422, Article 3, the Declaration of the Basic Policies state that it promotes a full employment, provide equal work opportunity regardless of gender, race, creed, and regulate employee-employers relationship. Mo na siya yung timanan yun nga sa Labor Code of the Philippines in the Presidential Decree number 442 in the Article 3 of the Declaration of the Basic Policy nga dapat ang usa ka state. So kung sa manang state, the state is the Republic of the Philippines. Mo na siya, ang Pilipinas siya magaprotektar sa usa ka trabahante, siya magaprotektar with regards to the employment, siya magaprotektar sa opportunity regardless kung unsa imong gender, female, male, unsa imong race, tanan, everything. Diri ra gyud moduol sa Department of Labor and Employment. So, there is a question with regards to the registration of the, kumbaga, sa kanang mga kumpanya. So, if more than, muhire ang usa ka company, if more than 5 employees, more than 5, mga 6, 7, so on and so forth, these enterprises must be registered to the Department of Labor and Employment to ensure that these workers is covered with the safety and standards nga ipa-enforce sa Department of Labor and Employment. So dapat kung ang usa ka kumpanya more than 5 gani ang iyang kuan, registered yun siya sa DOLE para covered sa tanan siya nga mga safety and standards nga naa sa nga ipa-impose sa Department of Labor and Employment. Pero if it is below 4 or below 5, pwede ra siya dili siya registered for as long as na siya mga kumbaga work plan, na siya organizational plan with regards to the safety of the worker. Kay mamanggod na nag-hire ka for the purpose nga maka-benefit ka. Pero ang problema, kung ang imong employee sa usa ka kumpanya madisgrasya, it means there is already a delay in the processing. So, I will give you an exact example why it is very important nga ang health gyud ang safety sa usa ka worker sa usa ka kumpanya kay importante dili kayo. So if you will be working in the production nga mga kumpanya, for example, kanang mga production, kanang mag-release og mga carton, mag-release og kanang sa Nissin, sa Mundi Nissin. So ang ilang duty ana is 6 to 6. That is 12 hours per day ang ilang duty. So for how many months nga permanente sila ana, it will affect
the performance of the worker. Nga naman, kay depende man na sa environment sa usa ka kumpanya. So, if the environment of the company is not safe, it means that the, the employee is already exposed in a hazardous and risk environment. So, dili na siya magdugay, mahilanta na siya, magkasige na siya ka-injury, so on and so forth, hantod nga mo decrease ang sales. So, kung ang usa ka kumpanya nagmahal sa iyang usa ka sa iyang tanan nga mga trabahante, naagyo na sila plan with regards to the safe environment. So, mo na nga itukod yun na ang safety management system. Maog yun na siya sa mga kumpanya. So, naman ko yung mga kuha nga, after they graduate for as long as, gilaay na magugug trabaho, gilaay na magugug tambay, gusto na kumanrabaho. Sige, apply. Without knowing, mo-apply sila, bisag dili related, but exposed na dahil sila sa hazards and risk nga naa sa usa ka kumpanya. So, if nakaibalo na mo, na-expose mo ana, atras na gyudayon mo. Okay? So, occupational safety and health standards. So, this is already amended and being revised, updated. Tanan, gi-update na ni sa Department of Labor and Employment nga nag-focus na gyud with regards to all the claims of the employee, management system of the employee, tanan, daghanan ni sila gipang-revise nga kumbaga pabor na gyud kaayo sa mga trabahante nga dili na gyud mo ma-behind puhon o makatrabaho na mo kay tanan man gyud gusto man ang trabaho. Wala man tingali naapil ani nga webinar nga dili gyud gusto man trabaho but gusto gyud tanan. So gipahita paagi sa government nga mo pabor gyud sa employee. So it depends already in the management of the company, discretion na sa company kung ila ba nang i-enforce, but sa dole, standard yun na nila nga, strictly yun na nila nga i-follow yun sa usa ka kumpanya ang tanan nila nga mga provisions nga gi-revise, so on and so forth. Okay. A set of mandatory rules on OHS which codifies all safety orders. It is already patterned after the standards of a developed countries. So, kani sila gi-pattern na gyud ni. Dili lang kay sa Philippines na ni siya. No. The safety standards is already patterned sa kanang mga developed countries. So, unsa man ni sila nga mga developed countries? So, man ni silang United States, kaning Canada, kaning Europe, England, so on and so forth. Nga which are very strict when it comes to ISO sa pagkuhan sa safety and standards. Mong gud problema sa Philippines. So, unang problem sa Philippines is that all our policies dili man gud standardized. Dili ko ba international standard organization standardization ba? Wala siya na belong sa international gud. So, kung mga-apply ang usa ka worker, gikan siya sa Philippines, mo apply siya sa other countries, mo training pa na siya kay kuwang ang iyang units. The same sa education system na to, nga mo graduate ka diri 4 years, masters ka diri, inig-abto nimo sa laing nasod pa, eskwelahon na po ka kay kulang og units. So the same na siya sa safety and standards na to. So in order that to minimize the expenses para po dili na mo kuan pa og long mga trainings dito sa gawas, gi-pattern na sa DOLE ang safety and health standards nga naa sa Philippines. So if you let's say for example nga imong major kay mechatronics, dili lang ko magisgot og major nga nabilong sa dinhi sa webinar mechatronics, and then di jud ka ganahan mo trabaho sa mechatronics. So, ang imong gusto is you will be applying for a safety officer.
So, ang imo na lang buhaton is mo training na lang ka sa basic occupational safety and health, and then mangayo ka og mo take ka og licensure para inigato nimo sa gawas usa na ka safety officer sa usa ka kumpanya, which is not related to your field, because it depends on the employee manggod kung unsa gyud ang iyang gusto. Ang uban may bawi gani nga napay nagbasol nga nung kani nga kurso iyang gikuha until now wa pagyapon nga di man din nila ko gusto ra ni nanay, gusto ra ni tatay, pero ang inyo lang yung timan-an once mo trabaho na mo, your first priority ang inyo yung safety nga magtrabaho mo. Kay you only die once. Kausara din ka, ikaw man anak, goodbye na jud ka. Okay, the objectives of this OHS standards is the protection of workers from occupational risk and hazard. Mo ni lang objective why this occupational safety and health standard is strictly nga enforce gyud nila sa tanan nga mga kumpanya nga established in the Philippines, not only in the Philippines but also in the other country, para gyud maprotektahan ta nga mga workers na trabaho sa usa ka kumpanya. So the coverage of these OHS standards is all workplaces except for the safety in mines, because kanang mga trabahante sa mga mines nagpunas like galingong safety protocols or safety standards, because by the time you will enter in the mining area, ang imong life 50-50 na gyud. Because anytime pwede na siya mo landslide, pwede na siya mo collapse, so on and so forth. That can cause death to the workers. But in the other workplaces, na po siya separate safety and health standards in which this will protect all the workers. Bisan pag unsa ka klase nga imong trabaho sa mines pa na, pero ang ila ra yung objectives is the same. Protection of workers from occupational risk and hazards nga may tabo sa usa ka kumpanya. Because we don't know what will happen. Remember that accident happened in no time. Mao gyud na siya. Dili mo pasabton kanus among madisgrasya. Dili mo padamguhon nga, yay, nakadamgo ra ba ko gabi nga the following day madisgrasya ko. Wala gyud na siya. Anytime pwede ka madisgrasya, bisan lang ganig naglingkod-lingkod ta, madisgrasya na gyapon. So if time na gyud na. Okay? But with the help also of the safety management system in the company, mo gyud na siya may-take. OHS system in the DOLE. Who are involved in this occupational safety and health system? So una is the Prevention Executive Order 307 in the Occupational Safety and Health Center in the Philippines. Unsa man siyang Executive Order 307. So, ang kani siyang Executive Order 307 is created under the Occupational Health Safety and Health Center in the year November 1987. Kung sa may iyang aim kani siya is to envision, to create a research and training institute with regards to all accident nga may tabo sa usa ka kumpanya. Tanan nga mga trainings, tanan nga mga research, tanan nga mga plano. I-create ni siya nga executive order in the year November 1987 para lang to prevent nga naay may tabo nga mga aksidente sa usa ka kumpanya. Kay kung ang usa ka kumpanya magbalik-balik ang iyang aksidente, it means that their safety management system is not kumbaga dili siya successful ang iyang pag-implementar ana nga safety management system. So dako kayo ni siya og challenge in every company on how they are going to keep their workers safe. Sa ni siya sa mga problema nga kinahanglan jud tagaan og dako nga pagtagad sa tag-sa ka mga tag-iya sa kumpanya. But the problem
is that the company always need the profit. Mo ginailang kuan nga ada ko sila total maka-hire pa man taglain. So ang mo adjust na hinon ani is only the worker. Okay? So enforcement of the My mind and my body and my body. Sir, open ka mo. sir. Pwede mo profile diha. Sinambit makas imong profile. classroom. Ala. Nawa po si Sir Wendell. Tuloy. Nawa po si Sir Wendell, no? Sana ka grapa fresh from oven. Nawa po mo, sir? Screenshot? Nawa lagi ko nawa internet diri sa room, sir. Ayay, parehas ta. Sige. Asa ang last nga nako gang i-discuss nga nawala ang internet. Dito sa counter katong executive order sa katong kwan OS860. Ako na sa prevention. Yes, sir. Oh, sir. Okay. Nawa ang gug kalit ang internet diri sa Malagi sir. Okay ra sir. Wala gitingo. Wa pa pod mi naningog. Wapa pa yung tingog Jack. Oy. Jack, ikaw tingog diha, Jack. wa pa may naningog kay nawa ang internet. Di kanta sa tagatong and my mind and my body. Naiwa na kaligo diha siguro mong paong. Na probables away ligo. Uy, padung na, uy, magbuko na tapon. Online. Naligo na ka, Jackol? Ha sa diksya, nang diksya diha. Oy. Palihog daw ko if makita ninyo ang PowerPoint. Kita Yes, sir. master. Kita, master. Good Kina, master. Master, okay na. Okay. Sa pikas murag Makita, sir. makita man. Ito naman sir. Kita na dire. Alright, sir. So sa paano Prevention Executive Order 307? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir, yes sir. We will now continue kay murag sa muka po ng internet diri sa eskwelahan ay. So, prevention of the Executive Order 307 of the Occupational Safety and Health Center. So, this prevention executive order is created in the year 1987 of the month of November. Gi-create ni siya, ang iyang envision ani is to serve for trainings of the safety personnel, tanan nga mga safety. And also, in the prevention on how they are going to create the safety management system para walay aksidente nga may tabo nga balik-balik sa usa ka kumpanya. That is why ang DOLE, when it comes to the implementation of the safety standards, strict to gyud sila. Moingon man ang uban kumpanya nga grabe pong DOLE with regards to the safety standard. Ang aim gyud sa DOLE is to help
the workers nga kung naay mahitabo, maka-claim sila sa mga benefits, maka-claim sila sa mga refunds, so on and so forth, nga pwede nilang ma-claim sa usa ka kumpanya. Kay musugot ra dai mo man trabaho mo nya, madisgrasya, wala man makuha sa piso. So that is why with the help of the safety standards nga gi-create sa DOLE, mao na siya nga tabangan niya ang tagsa-tagsa nga mga worker sa usa ka kumpanya. Okay. Because in the prevention, kung ang buhaton lang nila naray prevention na dili nila enforce, lisod gyapon. Dapat mag-create sila og prevention executive order, dapat ilat kong i-enforce. So sa Enforcement Administrative Code in the year 1987, so this is the kumbaga gi-update na nila because the very first of the administrative code with regards to occupational safety and health is in the year 1917. Wala pa tani, panahon pa ni Gira, so on and so forth, nanani siya. But the problem is that kung naay maaksidente, wala gyud claims ang usa ka trabahante. So in the year 1987, ilan na ning gi-update. Kung sa man ang ilang gi-focus pag-update ani, updating of health and safety standards and other related OHS policies that included in the administrative code in the year 1987. So tanan, kumbaga, kuha na gyud kayo sa pabor na gyud kayo sa trabahante. Kay syempre, without a worker, kinsay makakwarta ba ang maka-benefit ba ang usa ka kumpanya, maka-gain ba sila og profit without a worker? Remember that in every company, need gyud kaayo ang manpower. So kung puro na engineer ang usa ka kumpanya, wala na sila yung mga manpower sa uban like sa ato technologists, wala na sa lain nga mga specialization. So lisod kaayo anak kay ang engineer magkuha na sila, mag-create na sila og administrative control, safety management system, tanan, mag-supervise, so on and so forth. Sila ang mag-guide sa ato. While as manpower, kita ang mutrabaho. So kung wala tay manpower, walay profit nga mag-gain ang usa kumpanya. So sige revise ang DOLE as long as nga pabor gyud kaayo sa usa ka trabahante. So after updating the Enforcement Administrative Code in the year 1987, ninggawas na dayon ang compensation rehabilitation in a Presidential Decree of 626 series of ECC. Unsa man ni siyang Presidential Decree? Mao ni siya ang Presidential Decree entitled Employees Compensation and State Insurance Fund. So kinsa man nga mga agency nga nabilong sa government. So mao ni siya kung nagtrabaho mo sa government, mao ni siya ang mo-compensate, the GSIS, Pag-ibig, tanan. But kung ari ka sa private, ato gud mo modol sa SSS unsa pa nga mga insurance company nga pwede nga maka-compensate in case nga naay may tabo sa usa ka worker. So that is why in the Presidential Decree 626, ilan yung rehabilitate and entitled Employees Compensation and State Insurance Funds, the state shall promote and develop tax-exempt employees compensation program whereby employees and their dependents in the event of work-connected or disability nga may tabo during the operation. Mao na siya. Usay man gani kay bisag karang na-disgrasya ka niya, wala sa kumpanya, muhatag po na sila compensation ang usa ka kumpanya. Kung registered sila sa Department of Labor and Employment, registered sila sa Security and Exchange, ana, pero if dili sila registered, muna gingon, goodbye. Dili jud ka ma-compensate sa usa ka kumpanya. So, dapat mo na inyong mindset after you will graduate
industrial technology nga yay. Panahon na gyud nga mubahas ko sa akong family, panahon na gyud nga ma-enhance, i-apply lang ang ambong tanan learnings nga naa sa eskwelahan, i-apply na nako in reality, and then dapat mo apply pud mo where ma-enhance gyud ang inyong field of expertise. Do not apply gyud nga dili gyud ma-enhance inyong field of expertise kay lisod kaayo. Kumbaga, nag-eskwela lang mo nag-sense lang niya, dahil ninyo i-apply ang inyong nakamauhan sa inyong pag-eskwela. Okay. Mao ni sila ang mga kumbaga part sa occupational safety and health system in the Philippines. So, una is the government agency belongs to DOH, DA, Department of Agriculture, DAR, NEDA, DENR, tanan nga mga government agency naa gyud na sila occupational safety and health standards nga ipa-implement sa dole ana nga mga government agency. As well as katong mga private na NGO, labor and group employer, tanan-tanan. Kay sa city, naman guna sila yung mga grupo sa mga employer nga kumbaga sa like for example sa machine shop or sa mechanical technology. So sa Cebu nani sila kumbaga gitawag og machine shop chamber. Kani siyang machine shop chamber, this is composed of tanan nga mga kumpanya sa machine shop. So kung na sila yung mga problems, na sila yung mga kuhan, adto na nila i-open sa ilang chamber. So kung ma-block ang usa ka eskwelahan with regards to the performance of the OJT, mo na giingon nga whole chamber ana niya tagaan jud kag sanction. So mo na siya usa ka mga crucial nga mga move sa institute or sa eskwelahan if the OJT trainee magpabadlong sa usa ka kumpanya kay kana sila nga kumpanya mo na kana kita nga kumpanya kadaghan pag kumpanya nga applyan. No, in every company nga nabilong sa usa ka syudad naagyo na sila kaugalingong chamber, kumbaga organization nga pwede sila maka-create og sanction in every institute nga mag-send og OJT. So mo tanay nagtabo during my time as OJT officer, kung wala lang yun ako gi-accept ang 5 years nga kumbaga sanction nila nga di sa sila mudawat og OJT coming from the PIT. So may gani kay naka-decide ko nga sige sir dawaton ako ang 5 years but do not block us or do not kumbaga blacklisted sa inyong chamber kay balo ko usagid mo ka grupo, and once that group will impose sanctions bisan pag-asa ka mga apply di na jud ka apply kay blacklisted ka. Okay? So sa academ, naagap po na siya occupational safety and health standards. Bisan pag mga maestro may, naagap po ni. Because in every institute, naagap na siya safety committee. Tanan, na siya. But mag-discretion po na siya sa Osaka Institute kung giunsa nila pagplano ang ilang safety committee. So wata kay baw puhon kamuday makauna mo og kaugalingon ninyong kumpanya. Wa na kay baw eh. So at least kay baw mo with regards to the provisions. Okay? The next ay sunod. So there are so many provisions nga naa sa Osaka occupational safety health standards sa katong libro nga naa sa Department of Labor and Employment. But for all the provisions nga naa dito nga naka-attach, nag-select ra ko nga which is favorable or which is maigo gyud sa ato as a worker or maigo sa inyo puhon as a worker sa usa ka kumpanya. Okay? So let's start with the coverage and scope. Mamo gina ka coverage and scope before ka magbasa og libro namo gina ang coverage niya mo siya dinira photo mga scope dinira dapat. So tanan na siya. So
OHS provision rule number 1001 in the general provisions. The objective of this OHS standard is to protect every man against injury, sickness, or death. Mao gyud ni siya. Protektahan tanan, dili lang kay lalaki, but tanan nga mga worker para dili ma-injury, para dili mahilantan, o para dili mamatay. Because kung dili ni sila maprotektahan, it means ma-delay ang pagtrabaho, daghang mga compensation nga may tabo, and ang pinaka-worst ani is the closure of the company. Mao gyud na siya. If the company violated all the safety and health standards coming from the Department of Labor and Employment, mao gyud na siya may tabo. Closure of the company. Okay? Scope applies to all places of employment as I have mentioned earlier, atong pagpermero pa lang, and except for the mines or the mining company. Okay. Sa ikaduha, dinhi na nato mahibawan. What are the duties of the employers, and what are the duties of the workers? Kay basin trabaho, wala din mo kay ba kung sa inyong duty. Akong duty sir, kay muna 6 to 8 akong duty. Oy, pag sure ha, dapat kay ba mo what is your really kumbaga i-function kung sa gyud inyo yung trabaho as a worker in that company. Okay. In the provision rule 1005 or 1005, trabaho or duties and responsibilities of employers is to furnish a safe and health working condition. Mao gyud siya. Musulod na dayon ang safety management system. Dinha kay mao gyud na. As employers ka, yay, unsa kay atong buhaton to protect our workers from accident, to prevent our workers nga may tabo ng mga disgrasya. Nagid na yung nga na. Hindi makakreate ang safety management system, musulod na dayon ang safety committee planning. So, kinsa man ang atong CEO, pila ka years ang cover ani nga planning until we will upgrade this planning into the next generation. Then, give job safety instruction, comply with OHS, and use approved safety devices. I think ang uban ani naka-experience na since some of the students is already working. Nagtrabaho naman ang uban. I think naka-experience na ang uban ani nga from the first day nga makatrabaho na sila, nagid na is so-called orientation. Kung unsay imong trabaho, asa ra ka kutob, rules and regulations with regards to the company, tanan-tanan, naagi na siya, di ba? Hindi magtrabaho na mo, naagi na siya orientation. Kung naay kumpanya, niya patrabahoon mo, walay orient-orient, uy, kakuyaw, anak nga kumpanya. Kay, you don't know kung unsa ilang balaod. You don't know kung unsa ang klase nga trabaho, anak nga kumpanya. So, dapat, kay bawgid mo, i-orient mo, anak, because that is the kumbaga policies or programs coming from the Department of Labor and Employment with regards to the application of the occupational safety health standards of the Philippines. Mao gyud na siya. Tanan approved with the standards coming from the Department of Labor and Employment. So kung dili na siya approved, usaray pasabot ana. Ayaw og padayon ana nga trabaho. If you know that you are exposure with the hazards and risk or exposed ka sa usa ka hazard and risk, ayaw og padayon og trabaho. Because daw dako og sweldo, mamana usa mo na mindset sa tao. Gusto niya nga dako dayon ang sweldo. No, magsugod jud ka sa gamay until dako. Anak na siya ang process. Dili ka nga
mulargog kadako og sildo. Mga-apply ka, okay. Ang mo interview nimo ang manager. Unsa may imong applyan pagka manager kay pulihan di ka. Dili na inana. You will start from the scratch up to the time nga ma-reach na gyud nimo ang dreams sa imong life. Mao gyud na siya ang process. Okay? Kay puhon-puhon makadaog dahil mong luto sa gway pusta-pusta, at least makatukon mo kaugalingon ninyong company, kay ba na mo inside mo ato. Okay, muna siya ang hierarchy of controls on how the company eliminates the hazards and risk nga naa sa usa ka kumpanya. Usaon gyud pagtangtang sa mga hazards and risk nga mo-occur during the operation of the company. Kanang nag-start nag-process. Okay, ang una na is PPE, Personal Protective Equipment. O protect the worker with PPE. Though dili ni siya kay effective kay anytime kung ang kana siya nga mga risk nga or accident ka may tabo kanang kumbaga bugat kayo, pwede paghapon ka mamatay because personal protective for your own safety ram na. Sa imo ra kaugalingon. Wala pa na protection coming from the whole working environment. So that is why in the hierarchy of controls, iyan yung giratan o less effective siya. So if you will practice this wearing of PPE, mo na i-practice ni siya everyday nga dapat mo wear ka na mo ni siya nga makuha na ni siya sa usa ka trabahante nga kung dili ka mogamit og PPE mo na may tabo nimo, kumbaga muhatag na sila warning sa kanang mga tao or mga kauban nila sa trabaho nga dapat mosulod jud ka aning PPE. Then ikaduha is administrative control. Kinsa man ning administrative control? Kaning administrative control mao na ni siya ang management. Kung saan man gyud nato nga walay disgrasya nga mahitabo sa usa ka company. Okay. Una aning is sa administrative control adto i-orient ang tanan, supervisor, workers, manager, so on and so forth. Dito i-plot nila ang planning on how they are going to prevent and to ensure that the safe working environment ang makigbabaw sa trabahoan din. Mo na siya, din na sa administrative control. Because by this, makahibalo na ang administrative on how they are going to change the way how the people work in the company. Kay what if sa usa ka workplace naaday na siya yung mga chemical. So it means that your worker is exposed into sa mga chemical nga naa sa usa ka company. And this will affect the health of the workers. Nya, maotro ang performance sa worker, magsigig ka sakit, magsigig ka hilantan because they are already exposed in a chemical. So, as a committee, di na yun ang time nga mo inspect ka. Dili lang kay management ra bitay bahala na wala milabot ang mga worker. No. Dako kaayo mo kalabutan when it comes to administrative control. Ano naman? Because as a worker, kamo in town ang everyday nga makigsang ka anang inyong gitrabaho. Kamoy na kahibalo sa tanan, kamoy na kahibalo sa operation sa machine, sa operation sa facilities, sa operation sa equipment, sa operation sa tanan nga naa sa kumpanya. So, if you already know that you are exposed to risk or hazard, that is the time that you will report it to the higher, which is the management. So, mauna siya dinara yun.
Okay? Next is engineering control. Isolate people from the hazard. So, kung naay mga exposure, kani siya na-expose niya sa chemical, i-isolate na siya, ipalahi yun na siya dayon. Ayaw siya isagol sa. So, sa engineering control, kasagaran na ni ka nang naa sa pharmacist nga ma-expose sila sa mga kuha niya, dili na sila pwede dayon isagol. Na sila mga kumbaga protocols nga i-follow ISO para dili gyud mapiktuhan ang ubang trabahante kay once mapiktuhan madelay madaot na rin. Okay? Next is replace the hazard. Unsa man gyud toy naka-cause nganong naa man gyud aksidente nga may tabo. So, with the investigation, with the reports coming from the workers, coming from the managers, the supervisors, the safety committee, dinala dayon substitution kung nganong kana magay ang hinungdan. Kung di gapon, agapoy mo po, it means that is now the time that you will eliminate. Ayay, di natapoy di ani. Kay murag ato nang na kuha na usa ka plano, wala gyapon ning effect. Napagyapon siya lain. So by this, ma-achieve na dahil ninyo ang pinaka-effective safe working environment sa usa ka kumpanya. Pero diri magtinabangay ang employees and workers of the company with regards to the hierarchy of controls in a safe working environment nga naa sa usa ka kumpanya. Okay? Next, duties of the workers. Kamo puhon-puhon og manabaho namo. Ang inyong unang kuanon is cooperate with management. Yes, you need to cooperate. You need to follow the rules and regulations. You need to follow the policy. Tanan, inyo gyud nang i-follow. Kung namoy makita, report. Kung namoy kuan tanan-tanan, report unsafe condition, use all safe devices. Using proper tools, using proper tanan nga mga kumbaga maka-cause of harm or danger sa worker, inyo gyud ang i-report sa safety committee. Because without the cooperation kana nga kumpanya wala gyud na siya klaro. Kay teamwork gyud gihapon na nga naa sa kumpanya. Okay? The third provision is the hazardous workplace. Rule 10.13. Kinsay nakatrabaho ani nga mga lugar, exposure to dangerous environmental elements, contaminants or work conditions, construction work, logging, firefighting, mining, quarrying, blasting, steam dewatering, ductwork, deep sea fishing, and mechanized farming. These are the hazardous place nga inyong magbinantayon gud mo during the operation. Kay anytime pwede mo madisgrasya in just a split of seconds, patay yun diretso. Mao na siya. Seconds na siya, diretso on yun mo o patay. Di man ka ng kuhan, contaminants, maka-inhale ka og mga unsa nga klase din na maka-kaon ka dira nga contaminated nga mga foods, so on and so forth, mao na siya makapatay sa usa ka tawo. So if nga naman ganin yung trabaho and inyong una-una nga expose ko kayo, mo resign ko ani. That is the best decision na inyong gibuhat. Kay mindset gyud ninyo marabaho mo, safe gyud mo. Do ikaduha na to nga mo trabaho ko with kumbaga kung unsay task nga gi-assign sa ako akong trabaho on mao gyud na siya. But the first thing in your mind is the safety sa inyong kaugalingon. Okay? Manufacture or handling of explosives and pyrotechnic products, use or exposure to power-driven or explosive materials, exposure to biological agents as bacteria,
fungi, viruses, protozoa, nematodes, and other parasites. So, kani siya nabay mga students nga nagtrabaho ani nag-UGT ani before niya moto i-transfer na ako because exposed pa sila, and then ang ilang duty is more than 8 hours, which is in the labor code in the Philippines. An OJT is only required to work 8 hours ra gyud na 8 hours, and 40 hours per week ra gyud dapat sa OJT, and it depends with the company kung tagaan nila og allowances ang OJT or daily. So mao ra gyud na siya. Ang uban man good kay mo trabaho bisag sige overtime, everyday ang overtime. Muni nahitabo before, during my time as OJT officer, na ako'y student nga gusto niya humanon ang iyang OJT for the whole 4 months. So mo duty siya tag 12 hours per day, which is not safe kay OJT pa gud siya, training pa siya. Wala siya allowance, di pa siya covered sa mga insurances, kay that student belongs to the institute pa gyud siya. Kay officially enrolled siya as an OJT sa institute. So, akong giistoryahan dayon ang manager with regards to that kind of work arrangement, kay that is not good para sa students. So moto niya, gusto man jud ay sa student nga ingana yung trabaho para mahuman siya 4 months, na after 4 months makapahuway siya sa trabaho. Mao dayto ang iyang plan, maong gusto siya. So ako siyang gi-explainan with regards to ana. Kung ingana ang iyang permanente ipakita, it means nga dili na siya safe. Ikaduha, we already violated the occupational safety and health standards of the Philippines, which is sa labor code, in the presidential decree, dili gyud pwede nga mulapas sa 8 hours per day. Unless in every week na usa ka overtime, which is 3 hours, discretion na sa usa ka kumpanya. So mao gyud na siya. But kung trabahante na gyud mo, na po na inyo na ng decision o inyo na ng agreement with regards to the company. Kung gusto mo dato dayon, hala 24 hours mag-duty. Fly high, butterfly. Mao na inyong buhaton. Okay? The next one is imminent danger, or unsa man siya in the rule 10.12.02. Unsa man siyang imminent danger. So, I think kay bawal mo ang word nga imminent, which is about to happen. Kanang mahitabo pa lang sa usa ka kumpanya. So, a condition or a practice that could reasonably to be expected to cause death, serious physical harm before abatement under the enforcement procedure and can be accomplished. Mo ni siya, imminent danger. Di mo guta padamguhon nga madisgrasya tayo ni kaugma, may nga na ba? So, wa gyud ta kahibaw what will happen sa atong adlaw-adlaw nga paglaktan sa balay padulong ngadto sa usa ka kumpanya. Mao gyud na siya. So, do nagamping ta, pero bisan pa kung saan nato pagamping, pero kung naatay usa ka trabahan, naatay kauban nga sa trabaho nga di pud magamping, madisgrasya gyud gihapon. So, mo na nga ang occupational safety and health standards of the Philippines is stricto gyud sila when it comes to the implementation of the so-called tanan nga mga policies nga which is in favor of the worker, kay para wala gyud mga aksidente nga mahitabo, walay mga umaabot nga mga disgrasya nga moabot sa usa ka kumpanya. Okay? Next,
training of personnel on OHS rule. Kani siyang number 5 sa provision sa Rule 1030 na siya revised. I think murag wala pa ni siya gi-release right now. As I have checked the internet last the other day, wala pa siya bag-ong kuan, but this is already being amended by the Department of Labor na sila gi-add anina. Mo ni siya amended by DO 16 series of 2001. Pero gi-amend ni siya, wala pa gihapon ang revise, pero na sila gipang include kung kinsa man gyud nga mga personnel ang pwede mo training sa occupational safe and health standards. Okay. So, mo na sila ang ilang gi-add ngadto sa training of personnel. So, recognizes the OHS personnel have fields of specialization, set requirements, duties of the OHS personnel. So, dapat naagi ni siya sa usa ka kumpanya. Una is the occupational safety and health practitioner. So, kinsa man siya nga tao kaning OHS? Kani siya nga tao nga OHS, gitrain ni siya duha. Pwede duha, pwede usa lang. But still, practitioner pa man siya, nag-focus ni siya into one field of expertise. So, this OHS practitioner will be trained in the so-called BOSS, or the Basic Occupational Safety and Health Training, that is being accredited by the Department of Labor and Employment. Kani siya, namin mga students ani nga mo train ko sa BOSS sir, mo train ko sa POST sir, kay para mahimo ko safety officer sa kumpanya, puhon mora akong trabaho. So, ayaw gid mo pataka og training if that safety or basic occupational safety and health training is not accredited with the Department of Labor and Employment. Okay? So, before naka-training man mi ani sa Department of Labor and Employment, Region 7, sa Region 7 gid mi ani boss. So, kami tulo akong kauban, duha ka instructor kami from Industrial Technology also, pwede po matawag ni as Occupational Safety and Health Practitioner because we're already being trained by the BOSS, which is accredited, or ang nagkandak o training is from Region 7 itself. Okay? So, sunod na is the OHS consultant. So, kaning OHS consultant, duha na gyud ka field ang iyang gikinahanglan. The BOSS training and the COSS training, the construction, occupational safety and health. Because kani siyang consultant, anytime ang good, pwede siya ma-transfer into other safety committee, pwede siya dito sa field of expertise sa basic lang, pwede po siya sa mga dagko na gyud kaayo nga mga project na pwede niyang i-handle. So, in terms of objectives, the same ra gihapon sila og aim, which is to protect the workers from hazard and risk. Mao gina siya. The next is OHS training organization, update of trainings with regards to OHS. Then last is consulting organization. Kinsa ilang pwedeng duulon with regards to their trainings, with regards to the implementations of Kirkuan. So, mo na ang buhaton sa usa ka company. Okay? Mo ni siya ang Health and Safety Committee in a provision rule 1040. Plans and develop accident prevention program, directs implementation of programs, conduct safety meetings at least once a month, review reports of inspection, accident, investigation, and implementation of programs, provides OHS training for staff.
wa mo gud ta kay bawo nga punpon man trabaho mo mabilong mo sa Health and Safety Committee. So these are the on how you are going to kumbaga file with regards to the plans. Okay, report or form dapat na siya report and safety organization accredited by DOLE, BWC, IP5. Yearly na siya, i-reorganize yun na siya. Then sa meetings po ana niya, every now and then naagid na siya yung meetings with regards to the safety and committee. Ang sa Philippines mo good problem is that kung ano sa na yung mga panghitabo ana pa mag-meeting. Kung wala yung mga panghitabo, wala yung meeting. But in the other countries, they are very strict with regards to the implementation of these safety and health standards of the workers. Mga sila, strict na sila muna from mga quarterly, depende kung kapila na sila mag-meeting with regards to the safety. Then, asa nila i-file, 2 copies to be submitted concerned to the regional office, which is the Department of Labor and Employment. Mangayo ginag-report ang DOLE every now and then sa mga report nga pwede ninyo, accident, nabenhitabo, so on and so forth. How much more if nagtrabaho gyud sa mining area, kay grabe gyud kaayo ang monitoring with regards to the safety and health ana nga naa sa mining area. So when to file? Within 1 month after the organization, or at least on quarterly basis, depending on the reports that is given to you by the Health and Safety Committee nga naa sa usa ka kumpanya. Okay, kay base na ipon, because in the safety committee included gyud nga ang mga worker, because the worker is the frontliner of that company. Kay kamo may magig-away sa adlaw-adlaw nga trabahoon ana nga kumpanya. So inyong i-report nga mao ni siya nakaproblema na ani, so on and so forth, and ang Health and Safety Committee mag-create na sila plans and develops para ma-prevent nga mga accident nga will occur in the workplace. Okay, another, notifications, keeping of records and accidents in the provisions of Rule 1050. So accidents, illnesses must be reported to the DOLE regional office every month. Mao gyud na siya. Pila ka buok ang gilantan, pila ka buok ang nadisgrasya sa sud sa usa ka buwan. So kung na sa usa ka buwan na ay unong ka buok na disgrasya, na ay 12 ka buok na hilantan, mo advise din na DOLE, mo conduct din na sila og kumbaga inspection with regards to the environment nga naa ana nga trabuhan. Nganong magsige man yung ka disgrasya, nganong naa man gyud mga panghilantan nga panghitabo daghan kaayo. Every month pa jud. So, mo na dia mangita na dayon ana ang Department of Labor and Employment sa Health and Committee plan kung giunsa nila pag-create ana nga plano. Giunsa nila pag-implement nganong naagyapon sila nga mga accident, nganong nagbalik-balik lang ni. Usahay papahuwayon lang tag usa ka adlaw, 2 ka adlaw, another accident that will occur. So, dapat masubmit yun siya ang mga records to the Department of Labor and Employment. So, kung makatrabaho mo puhon niya ang inyong kumpanya, bisag na disgrasya, report sa DOLE na impas. Kay kung kamoy madisgrasya puhon, mahugid mo sa disquido. Okay? So, sa OHS rule, nasa report form, work, accident, illness, kung sa man sila, annual exposure, fatal or major accident, niya sa kano sa report within 24 hours if it is fatal or major accident, pero wala lang on or before the 20th day of the month following the date of the occurrence of the accident. So nasa specific date when to report kani nga mga records, kani nga mga notifications with regards to illness or accidents that will occur in the workplace. Then, as I report, adto lang gihapon sa Department of Labor and Employment because that is the only agency na inyong maduulan if there is a problem. But if you will be working in outside
the Philippines na po na siya katong Philippine Overseas. Mo na to siya mo trabaho na mo assist na po sa inyo. Okay, and lastly, which is the personal protective equipment, Rule 1080. Every employer should furnish workers with PPE at his own expense. Dili kay ang employee maoy papaliton sa PPE, ikaw may mo gamit ka na tagadlaw, ikaw magpalit. Ang employer yun dapat mo provide ana ba naana siya deduction every month nga dili mo exceed or every week kanang nay weekly ang sahod or kinsina or monthly nga dili mo exceed sa 20% of their wage salary. Mao gina siya. Naa gyud na siya nga mga balaod which is very important in the workplace. Okay? So before I end this topic, so I will give you the best quote of coming from the Neil Armstrong. Your best quote that reflects your approach is one small step for man and one giant leap for mankind. So that's all for the topic for the occupational health and safety. And if you have question, pwede ra mo maka-chat. And pwede ra pud mo maka-raise sa inyong hand sa Google Meet. Any questions? Pangutana, clarification. Okay na sir, alright. None so far, sir. Uban diha basta na clarification. Yung burnout, sir? Wala man sir? Ano, day? Sino kayo dugang, Sir Del? Okay ra man to, sir? Ha? Okay ra kayo, loud and clear. Na, kuan man sir, okay ra. Wala na may mga pangutana, clarification? Excuse me, sir. Ah, Sir. Nato yung raise sa iyang kuhan, sir, si Melvin? Melvin ano na? Mandido? Mundido siguro, Mundido. Oh, Asa nga? raise ko siya, sir. Oh, palihog ko kuan kung unsay mga pangutana ninyo. Wala sir eh. Pwede ba ito slide yung katong kuan, sir? Katong 1 to 8 na roll, sir ba? Kaya ako screenshot, sir. Sige lang, kay-send man ito na ako kang kuhan. I-send ako ka Sir Windel ka ang copy. Okay, sir. Thank you, sir. Apili lang sa og background, sir. Background sa unsa? Imong background, sir ba? Palihog. I-send naman to ni Sir Del sa inyong GC. Ana to sa una. Okay. Ikuan lang kanang kung naka-messenger ka adto ka sa settings and then kitaon nimo ang files
or media, tara na sa kilid. Okay, sir. Thank you, sir. Unsa man, wala na mo'y mga pangutana? Wala na, sir. Actually, no, alas 11:22, taas pang oras. Basta nung namin mga clarification, mga kuan. Ha? Okay, in addition sa kuan ni sir, no, so dapat atugid no, ako na lang isumpay. Nga kuan sa kunaon na dapat atog yung naon nga everyday sa to kinabuhi, especially nowadays nga padong natatigulang, no, mga matured naman ta. Ayaw gyud ninyo guna-una ang duwa-duwa ang kinabuhi sa usa ka tawo, no, bisan pa man og unsa ng imong sitwasyon, bisan pa mag unsa ng imong culture din na, especially na every now and then when you're dealing with work, no, posible mga tumo sa gawas. So ayaw gyud ninyo guna-una ang murag nahulog nga kamo kay etan dako ka, no, ang uban nimo mga kauban wala yung nantiguhan, ikaw katigo ka, kinahanglan pantay gyud ang inyong treatment sa usag-usa. Kung nakantigo ka, ayaw ipakita sa ilang nga nakantigo ka nga manghinambog ka, no, kuno naa dinhaan ninyo nga dapat kung unsa ang naan nimo, kalma lang ka, no, dapat pasensyoso lang ka, then willing pug ka nga muhatag og advice og lain pod nga mga komento gikan sa uban tawo, kay dili kay ingon ng pasito-swito lang mo, no, tungod kay nakahuman mo ana inyong kurso, ang uban ninyong kauban dili, no, so dapat inyo nang hunaw na nga tawo gihapon na sila, no. Okay nya, importante gud na para dili gud mo ingon nga matumpawak nga to sa kalautan, especially nga safety ang hisgutan. Inyo ginang iampo kanunay sa Ginoo nga Ginoo, giyahay ko aning akong mataglakang sa akong kinabuhi nga kung unsa may akong mga kasaypanan, no, dili maihap ang akong sayop sa akong kinabuhi, dili ang sayop kung kano sa akong hagma ang basihan para mahimo kong successful, kundi ang basihan sa ang akong pagka-success akong kinabuhi kung kapila ko mibangon, no, kung kapila ka mibangon sa matag page sa imong kinabuhi, especially kung maka-encounter kag mga problema, maka-encounter kag mga kanang downs, no, kay ang kinabuhi up and down naman na, no, paras karon nga panahon na they kuano, some of you are applying for kuan a Latin honors, but sad to say nga nag-usab ang ilahang kuan evaluation guideline, kay last time, no, ang iyang GWA, general weight average, is 1.80 niya, only to found out nga ning usab ay siya katong 1.80 ang GWA, at least, no, 1.80 ang corresponding nga kuan sa ato every grades sa every subject dapat kuan 2.5 ang pinaka taas, ano, pinakaubos, no. Ang karon na usab nahimong 1.7, mas taas-taas ang iyang GWA nga gi-required, pero at least ang imo din na ang grado, bisan pag na kay grado nga ubos sa 2.5, which is dili pod mo ubos sa 3.0, maka-appeal ra gihapon mo sa ato ang kuan kanang gitawag nato student nga na honor student, no. So kung wala na may mga pangutana, hopefully nasabtan ninyo ang discuss ni Sir Miljan, no. So mapasalamaton ko ninyo nga ning duyog mo sa ato ang webinar session despite of some challenges that they signal, no, sometimes it was interrupted, no. Kay bisan ako adrin naluya kog hilot-hilot ngano naunsa man niya kita man daing tanan, no, nagka problema sa signal. Okay, so ang uban din murag nag-login na ni kahuman gibiyaan. Wala na may concern sa inyo ang mga kuan, mga grades? Ay, Nick, sir.
Wala na, sir. Wala na. Wala na, sir. Wala na, sir. Ah. Excuse me, sir. Hindi, labi pang kama. Oh, pangutana kinsa man ka? Inyari, sir. Oh, ginyari so unsay ato? Aw, sir, mo tanak na ko, sir, ba? Di ba namtay subject nga OSH, sir? Pwede ba may makapila yung certificate na sir? Kanang inyong grado mo na nagamita? Aw, so pwede na mo gamitin ito. Sir. Oh, okay. Lahi manggod ang training, lahi po na ang klase. Silbi kay ang OHS, sir, kay ang sa is O1 man na, di ba, sir? Di ko sure kung unsa ko na? Is O1. Unsa Ang kana siya nga Unsa Safety iso? Officer 1, sir. Oh, murag mo na pero naamo gi-prescribe nga training ana. Kanang isa to siya, sir? Bilyarin? Ginyari, sir. Ginyaris. With regards to your question kung pwede mo makapangayo yung certificate, dili manggod because the institute is not accredited with the Department of Labor and Employment and usa pa sa pagkandak og trainings with regards to basic occupational safety and health. Ang kanang manggod siya, dapat accredited siya sa DOLE and that will require 40 hours training and I think 15 to 20 hours ana. Mga tugin mo sa industry to check kung to identify asa dapita ang hazard and risk nga naa sa usa ka company. So, bisan pag nag-eskwela ka ana, one semester, dili gyud na siya because here in sa institute, we are all kumbaga task lang to include in the curriculum the OHS because inig-adto ninyo sa trabahoan kung wala mo idea with regards to OHS, trabaho as in kay trabaho ra gyud mo. Wala mo knowing kung unsa inyong mga rights, kung unsa inyong duties as worker in a company. So, di gyud na siya pwedeng mapangayo. Ana gyud na siya specific training ana inday and kung gusto ka mo training ana, anda mo lang gyudaan og 7 to 10k mao gyud na siya ang regular price gyud sa training sa basic occupational safety and health and construction occupational safety and health which is the safety officer 2 and safety officer 1. Mao na siya inday. At Oh, naman kayo may pangutana gali day. Basig na pa ilang pangutana. Magkuha ka day, mag safety officer ka? safety officer ko sa sir. Okay. Right now sa mga industry nanginahanglan sila daghang safety officer tungod man gud na sa kanang program ba sa administration mo nang daghang nag-training karon sa safety officer 1 and safety officer 2. Oh, sir. You heard me. It's a dream. It's a kanong PM niya mo nagsabaw siya. Mainit, unsay concern mainit? Ako po gait, niya siyempre ko ito kayo ang ka. Mainit. Sir, ini mo ta na sir kana kung jiwa sa buong konsep ni. I-zoom in lang ako. Unsa? Mainit. IPM siguro sa lalaki niya. Mainit. Sir Ulan. Hello, mainit. Nagay concern? Nawa, ano? Bernald, mainit. Okay na? Yes sir, okay na sir. So I guess, no? Okay na, sir. It's all clear, no? And well said ba? About safety. Kung napa mo yung mga wala pa na una-unaan dang ipangutan na, pwede po nato i-chat si Sir Miljan, no? By the way, free man na. Pwede rin mo pangutan na.
So that ends our session this morning. But before we end, I would like to paano? Give the supposedly no ako ang taning mahatag ni Sir Miljan that last okay ni karon nga time, but unfortunately wala pa man gid ingon na print out kay ako na ni siya idungan the certificate of recognition which supposed to be given today, no. The speaker Sir Miljan will receive the certificate of recognition and a token, no, as resource speaker for this morning for occupational health and safety, or the what's called as occupational safety and health, no. So I would like to congratulate everyone for completely and successfully attending this meeting as a part of your journey for the OGT or the internship webinar session, no, which is an alternative way, no, instead of face-to-face nga OGT. So once again, congratulations everyone. Thank you Sir Miljan for your wonderful and meaningful nga kuano discussion. Once Thank you, again, sir, for inviting me. once again, mayong adlaw kanatong tanan. Salamat sa pag-join. Thank you, sir. Thank you. Attendance to paano lang to follow. Ato na lang ibutang ato sa ONGC. Okay? Sir, may pauta na sir, mainit. Bye, sir. Alam, butangan og screenshot ang amo ang journal sir, screenshot sa atong webinar ba? Pangbutangin ninyo, inyuhan na ng paminaw. Kanang mga panindot sa inyuhang journal, inyuhan na ng diskarte para makuan ang mo check. Not all the time nga pag naamoy mga kuan din na i-submitter ninyo sa kuha kay that's your initiative, no. That's a part of your kuan nga mapanindot ang inyong output, no. At least ma-amaze pod ta nga kuan beyond sa atong expectation ba nga ang inyong nabuhat din na makita po nato. Okay? Sige sir, thank you sir. Nindot na po na kayo na clarification. Ha? Mainit? Dapat masunod ang speaker sir. Unsa? Dapat masunod yun ang pinakaunang speaker kutob sa last o pwede ra magka mas maayo gyud baylo na sila, masunod. sir. Mas maayo nga masunod ninyong kuan sa speaker kay para pod makuha ng sequence niyo kay nabay na pizza statement ani niyo ang pizza kano sa amo nagkandakan og webinar session. Oo sir, sige sir. Nya basin og ang pinaka-ulhi mo mauna di na manaslat ang kuan dili na siya subay. Oo. Okay? Okay sir, thank you sir. Joan Campos, na ipangutan na Joan. Joan Campos. Napisot lang, sir. Okay, sige na. Para magkapahuay mo sa ikon. Then the next session will be posted sa ato ang GC. Pag naa na poy mo kuan lain. Mo commit na pod. Okay, sir. Copy. Sige. Sir, excuse me, sir. Permission to speak. Kisa man ka? Jacqueline, sir. Nalang ko'y concern sa background ni Sir Miljan, sir ba? Laba to picture. Ha? Picture niya, sir ba? Kaya di man good makita, sir. Naa sa iyang FB. Inyo gyapon ng Unsay- diskarte. Inyo gyapon ng diskarte. Pwede ra ko. Miljan Chavez. Okay, sir. Thank you. Sige. Permission speak sir, kuabo sir. Go ahead. Kanang since every major 7 season na ang ibutang sir ba? Kanang i-appeal pa to namo ang related sa mong major nga katong na season sir? I-appeal to siya. I-appeal tanan sir?
O let's say for example katong sa drafting appeal to kay kanang akong kuan naka-program naman na sa inyo ha kay di ba drafting maagi man mo drawing. Ah, Food tech nakaagi po mo food tech kay basic nga preparation na apod na. so all speakers ay appeal lang mo sa journal, sir. Ang naapilan ninyo. Ang napilan lang. Ang katong wala kay ako man ang gikuan let's say for example karon OHS general man na. Common gyud mo nga naa gyud mo ingana. Sige sir, thank you sir. Sige. Yes, ma'am. Sir. Ingon siya ma'am nga ipakuan ko og Manila niya. Ako pang gi-contact ang kliyente ma'am kay ang iya gud ko nung kuan ba kay kanang intugan lagi po kuno siya sa tinuod ba. Nya mura galig na medyo nakutihan siya ma'am kay medyo siya nakutihan niya ning mingkalit manggali noon ato-ato lang niya. Nas ma'am ya. Na ato-ato lang niya. Ming chat mura kog nahugno kay ming sayo bi ako ganha ba para magkuan mi og GGT ba. Nya karon mura siya gikutihan niya ingon siya nga i-cancel na lang kuno ko patay. Pero ang office naman actually kung office ang US mo no, dili man necessary gyud sakto man sa gyud ingon nga dili sila mag-tax sa US kay they are just kuan raman good kanang worker raman dito, di ba? W8 bin. Lagi mo raman to itay butang no, ambot ako ang pasabtan ng customer kay lagi kay kanang murag kanang taas-taas na pud pag yung proseso akong gikon, murag kog nahugno karog kadiyot ko na paita ni. Kay nangadlawon pero kan tawo mig nganha para makakuog GGT. Ako lang ni pasabton, nya di man ma-contact murag nagbiyahe pud siguro to ang asawa lay kung tawagan. Basta ma'am, ang kining makakita ka sa imong gisend ma'am, magkasugay ka sa imong gisend para ako i-idea ko sa iswat na po diri ma'am. W8 ba? Laptop ko. Ako kita di privacy declaration ma'am. Andri ma'am kaning akong basahon sa mama. Ma'am, identification of beneficial owner, name of the individual kato siya. Si sir niya. Country of citizenship po man siya nagpa-citizen. Kay worker naman siya. So Philippines. Niya permanent address niya, street niya, rural group. Pilipinas. Niya city town niya mo lang gihapon, country mo lang gihapon, billing address mo lang gihapon. So ang kini lang US tax identification number niya. Niya ang reference number ma'am. Niya na ibong ko din ma'am ba claim tax treaty benefits ma'am ba? Sa number 9 bitaw mo part 2 kung nara ka sa office mo. Oo, NA lang nino.
Ma'am, gining sa part 2 ma'am ba? Claim of tax ba? Treaty benefits. Na I certify that the beneficial owner is a resident of kinsa may mo kuan ani. Okay, ang ako gud pagsabot ani ma'am no, sa ako lang ba? Hello ma'am. Okay. Hello ma'am. Oh, NA lang ni. NA lang. Isa ba? Yeah, certification. San San Miguel Palumpon Leyte. Kamura niya, ang pinaka-importante katong TIN niya, no? So akong kung ano dito no. Bali ang nahitabuan ni ang iyang address diri sa Palumpon o ang iyang US nga TIN may gamiton. Lagi. That 2 no, that 2 sa part 3. Bitaw. Sige ako lang kuanan ma'am kay na mura man na nakuan ko ma'am kay mingon lagi to nga i-cancel na lang kay gikutihan. Ikapoy. Mura magdagang changes ma'am. Actually daghang mga gipag-usap actually nag-send na mo ko aning i-post sa una gid ba nga kanang i-post nga kuan ako kliyente sa kana bitang Seaman. Murag nagasuway ko o dili pud to Seaman. Okay ra man. Unya. Ang kini nga pat ka bali na nakabutang mo dito no na kuan nga pat ka no. Lagi. Sige lang ma'am, atol lang ko ano ma'am.